Kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Joylyn. Ngayon, bibisita tayo sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos sa Mexico para tingnan ng malapitan ang kanilang buhay iglesia sa kapanahunan ng kaharian. Narito ang mga tampok na bahagi mula sa ulat ngayong araw. Nagbabasa ang mga Kristiyano ng mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos at nagbabahagi ng kanilang mga pagkaunawa. Ibinahagi ni Brother Luis ang kanyang patotoo. Paano ako inakay ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na makalaya mula sa gapos ng kasalanan? Ibinahagi ni Sister Ana ang kanyang patotoo. Ang pagdana sa paghatol ng mga salita ng Diyos ay nagpalaya sa akin mula sa pagsiselos. Ibinahagi ni Sister Candy ang kanyang patotoo. Nasumpungan ko ang kapayapaan at kagalakan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Narito ngayon ang detalyadong ulat. Ipinopropesiya ng Biblia, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghatol sa bahay ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang Kristo ng mga huling araw ay gumagamit ng iba't ibang katotohanan para maturuan ang tao, para ilantad ang diwa ng tao at himayin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan, gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat magpasakop ang tao sa Diyos, paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos, paano dapat isabuhay ng tao ang normal na pagkatao, gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang mga tiwaling disposisyon. Sa partikular, iyong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay lalong mas nakatuon sa kung paanong ang tao ay isang pagsasakatawan ni Satanas at isang puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng kanyang gawain ng paghatol, hindi lamang ganap na ipinapaliwanag ng Diyos ang kalikasan ng tao sa iilang salita. Naglalantad at pumupungo siya ng pangmatagalan. Ang lahat ng iba't ibang pamamaraan na ito ng paglalantad at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita. Sa halip, ang katotohanang tiyak na hindi taglay ng tao ay ginagamit para isakatuparan ang gawaing ito ng paglalantad at pagpupungos. Ang ganitong klasing mga pamamaraan lamang ang matatawag na paghatol. Sa pamamagitan lamang ng ganitong uri ng paghatol, masusupil ang tao at makukumbinsi ng husto tungkol sa Diyos, at bukod pa riyan ay makakamit ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling paghihimagsik. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay kakayahan sa tao na magkamit ng malawak na pagkaunawa sa mga layunin ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos at sa mga hiwagang hindi niya maunawaan. Binibigyang kakayahan din ito ang tao na maunawaan at makilala ang kanyang tiwaling diwa at ang ugat ng kanyang katiwalian, gayon din na matuklasan ang kanyang pangit na mukha. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, sapagkat ang diwa ng gawaing ito ay ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananalig sa Kanya. Ang gawaing ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos. Sa Mexico, may isang grupo ng mga Kristiyano na nakarinig sa mga pagbigkas ng Espiritu ng katotohanan, kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia, at sinalubong nila ang pagbabalik ng Panginoong Hesus.
Sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng makapangyarihang Diyos araw-araw, naunawaan nila ang maraming katotohanan. Napagtanto nila na ang ugat ng kasalanan ng sangkatauhan ay nasa katunayang labis tayong ginawang tiwali ni Satanas, kaya nagkaroon tayo ng satanikong kalikasan at namumuhay ayon sa satanikong disposisyon. Ikinukulong tayo nito sa kasalanan at hindi tayo makalaya. Sa pamamagitan ng pagdanas ng paghatol ng mga salita ng Diyos, nagpatira pa sila sa harap ng Diyos sa matinding pagsisisi at unti-unting nakalaya mula sa gapos ng kanilang makasalanang kalikasan. Nagkaroon ng tunay na pagbabago ang kanilang mga buhay disposisyon at nakasumpong sila ng kapayapaan at kagalakan sa kanilang mga kaluluwa. Ngayon, pumasok tayo sa isang iglesia sa Mexico para tingnan ang kanilang buhay iglesia at damhin ang sinsero at masiglang atmosfera. Noong ika-10 ng Enero sa Mexico, nagtipon ang mga Kristiyano sa isang atmosfera na puno ng kagalakan. Pinupuri ang Diyos sa pamamagitan ng isang himno at sayaw. Sinimulan ng mga Kristiyano ang kanilang pagtitipon sa pamamagitan ng pag-aalay ng panalangin sa Diyos. Oh mi amado Dios Todopoderoso, gracias te damos. Mahal na makapangyarihang Diyos, salamat sa pagpapahintulot sa amin makadalo sa napakagandang pagtitipong ito. Naway patahimikin mo ang puso ng bawat kapatid na naririto para marinig namin ng mabuti ang iyong mga salita at maunawaan ang iyong mga layunin. Naway bigyang liwanag at tanglawan mo kami para mas makilala ka pa namin. Amen. Nanood sila ng pelikulang Saan ang Aking Tahanan na ginawa ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Nakatanggap ang pelikula ng maraming parangal at nominasyon sa mga film festival sa Estados Unidos, Espanya, Italia, Indonesia, Chile, Venezuela, at ilan pang bansa. Isinasalaysay ng pelikula ang tunay na kwento ng isang Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Nagkawatak-watak ang pamilya ng bida noong bata pa siya at matagal siyang nakitira sa kanyang mga kamag-anak. Kalaunan, naranasan niya na naparalisa ang kanyang ina, ang pagkamatay ng kanyang ama, at ang magamit at malinlang ng mga kaibigan at kamag-anak. Sa kanyang pasakit at kawalan ng pag-asa, umabot sa kanya ang ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos. El Todopoderoso tiene piedad de esta gente que sufre profundamente. Al mismo tiempo, Él está harto de la gente que no tiene conciencia. Porque Él tiene que esperar demasiado tiempo la respuesta de los humanos. Él desea buscar, encontrar tu corazón y tu espíritu. Él quiere darte alimento y agua y despertarte para que ya no tengas sed, ya no tengas hambre. Cuando estés cansado de todo y comiences a sentir la desolación de este mundo, no te sientas desolado, no llores. Dios Todopoderoso, el velador, acogerá tu llegada en cualquier momento. Naantig ang mga dumalong Kristiyano sa kwento ng bida. Naramdaman nilang ang Diyos ang tanging masasandala ng tao. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, pagtanggap sa panustos ng kanyang mga salita,
at pagkaunawa sa katotohanan, makatatakas ang mga tao sa pagtitiwali at pagpapahirap ni Satanas at makakasumpong ng tunay na kapahingahan para sa kanilang mga kaluluwa. Amén, hermanitos. Les voy a leer la Sumunod, palabra de Dios Todopoderoso. nagsimulang bigkasin ng mga Kristiyano ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at ibahagi ang kanilang pagkaunawa. Habang nagiging kumpleto ang aking mga salita, unti-unting nabubuo ang kaharian sa mundo at unti-unting bumabalik sa normalidad ang tao at sa gayon ay naitatatag sa lupa ang kahariang nasa aking puso. Sa kaharian, nababawi ng lahat ng tao ng Diyos ang buhay ng normal na tao. Wala na ang nagyayelong taglamig, napalitan ng isang mundo ng mga lungsod ng tagsibol, kung saan tumatagal ng buong taon ang tagsibol. Hindi na nalalantad ang mga tao sa kapanglawan ng mundo ng tao, at hindi na nila tinitiis ang nakangangatog na lamig ng mundo ng tao. Hindi nag-aaway-away ang mga tao, hindi nagdidigmaan ang mga bansa. Wala ng patayan at dugong dumadaloy mula sa patayan. Lahat ng lupain ay puspos ng kagalakan, at lahat ng dako ay punong-puno ng pagmamalasakit ng mga tao sa isa't isa. Ako ay naglalakad sa buong mundo, nasisiyahan ako mula sa kaitaasan ng aking luklukan, at naninirahan ako sa piling ng mga bituin. Inaalayan ako ng mga anghel ng mga bagong awit at mga bagong sayaw. Wala nang luhang umaagos sa kanilang mukha nang dahil sa sarili nilang karupukan. Hindi ko na naririnig sa aking harapan ang tinig ng mga anghel na umiiyak, at hindi na rin nagtatapat ng mga problema ang sinuman sa akin. Ngayon, lahat kayo ay nabubuhay sa aking harapan. Bukas, iiral kayong lahat sa aking kaharian. Hindi ba ito ang pinakadakilang pagpapalang ipinagkakaloob ko sa tao? Amén, hermanitos. Es palabra de Dios. Amén. Ese el anhelo de cada Lahat uno tayo ay nananabik sa isang lugar ng kapahingahan, kung saan hindi na tayo namumuhay sa gapos ni Satanas. ya no estamos bajo la Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang matagal nang hinihintay na lugar ng kapahingahan na ito, at unti-unti tayong nakakalaya mula sa mundo na ginawang tiwali ni Satanas. Ang kaharian ni Kristo sa lupa ay itatatag sa huli sa gitna ng tiwaling sangkatauhan. Lubos na mapapahiya si Satanas. Ang kaharian nito ay wawasakin ng Diyos. At ang kaharian ni Kristo ay mananatiling matatag magpakailanman. Ito ang layo ng gawain ng Diyos. Luwalhati sa makapangyarihang Diyos. Amen. Ya no quiere más ver más llantos, ¿verdad? En la humanidad. Dinala tayo ng Diyos sa isang bagong kapanahunan. Gagamitin niya ang kanyang mga salita para baguhin at dalisayin tayo. La gente ya no llora, ya no Ang mga tumatanggap sa gawain ng Diyos ay hindi na tumatangis, nagdurusa, o nananaghoy. Bagkus ay napupuno ng kaligayahan at kagalakan. Lahat sila ay nagpapatotoo sa bagong gawain ng makapangyarihang Diyos. Nagbalik na ang Diyos. Dinala niya sa atin ang kaligayahan, at dinala rin niya sa atin ang kanyang paghatol at pagkastigo. Ito ang pinakadakilang pagmamahal ng Diyos. Amen. solía escuchar a mis compañeros de Ibinahagi ni trabajo, Luis a mi ang jefe, kanyang karanasan ng pagbaling sa makapangyarihang Diyos decirme, para makapagbigay ng mas magandang buhay sa kanyang pamilya. lo primero, Dating nagtrabaho ng husto si Luis para kumita ng mas maraming pera. incluso deberíamos Gayunpaman, sacrificar madalas siyang sinasamantala ng kanyang mga amo at nililinlang ng kanyang mga kaibigan na nagsadlak sa kanya sa matinding pasakit at kalituhan. y empecé a emprender un camino Tumigil siya sa pagtitiwala kahit kanino
at naging malamig at manhid. cómo ofrecer a mi familia Sinimulan niyang hayaan ang sarili na magpadala sa Agos, gumagamit ng mga kasinungalingan para protektahan ang sarili. trabajo. Hindi niya maunawaan kung bakit napakadilim at napakasama ng mundo, o kung bakit namumuhay ang mga tao sa mga kasinungalingan at panlilinlang. Me levantaba de temprano. Ginusto niyang makakuha ng mga kasagutan at hinangad na matakasan ang kanyang kagipitan. Entonces empecé a ir. Mula noon, Empecé a nagsimula akong pumunta sa simbahan ng mas madalas para makinig sa mga sermon ng mga pastor. bajo los pastores. Inakala ko na sa mas madalas na pagsisimba, Inclusive makakalaya ako mula sa mga kasinungalingan, kasalanan, en el pecado at panlilinlang. también engañan. Pero nakita kong ang mga tao roon ay namumuhay rin sa kasalanan, Que por mí nagsisinungaling at nanlilinlang din. respuestas que yo Napagtanto kong en la hindi ko mahahanap sa simbahan ang mga sagot na hinahanap ko. fuerzas no podían lograrlo, entonces empecé Kaya a ir así nagsaliksik ako sa Biblia. leía Pero hindi ko rin mahanap doon ang mga sagot na hinahangad ng puso ko. Biblia. Entonces, Bakit tayo namumuhay ng ganito? esperando Bakit namumuhay sa kasalanan ang sangkatauhan? en las escrituras, pero no podía Kailan ba magwawakas ang pagdurusa sa mundong ito? esta respuesta que Lahat ng bagay na dumurog sa puso ko ay naging dahilan para magsawa ako sa mundong ito. quién controla en este mundo Pakiramdam ko y por qué ay sinaid ng buhay ang lahat ng lakas ko. me sentía Ayoko nang patuloy na mamuhay ng ganoon. me sentía muy triste. Pagod na pagod ako at puno ng pighati. Desgarraba el corazón, me había cansado. Wala akong mahanap na lugar kung saan makapagpapahinga ang kaluluwa ko at makararamdam ng kapayapaan at kaginhawahan. No quería seguir viviendo así. Puno ng sakit at pagkasira ng loob ang puso ko Podía encontrar un lugar. hanggang sa punto na nawalan na ako ng ganang mabuhay. Entonces, hermanos, recuerdo Araw-araw, namuhay ako na para bang patay na ako. estaba acostumbrado a subir Naaalala kong umaakyat ako noon sa rooftop ko, en la azotea, lumuluhod sa sahig, al suelo y tumitingala sa langit, buscando el rostro de at nagdarasal sa Diyos. hermanos. Entonces, Panginoon, en este mundo kailan ka babalik? de injusticia y todo Kailan mo kami tatanggapin? el mundo vive en las manos de Ano ang kapalaran ko? todos hacen el mal, incluso Bakit ako ipinanganak sa ganitong napakasakit, napakalamig, at napakadilim na mundo? todos hacemos entonces Pakiusap, le pedí a Dios iligtas mo ako mula sa pagdurusa ko. liberes de este sufrimiento. Pakiusap, Te ruego ituro mo sa akin ang daan. el camino que solía querer en Dios de esta manera. Matapos manalangin at maghanap ng maraming beses, nakatanggap si Luis ng paanyaya sa isang online na sermon, isang araw noong 2020. Evangelio del reino. Sinimulan niyang siyasatin ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Recuerdo que Matapos magbasa ng maraming salita ng makapangyarihang Diyos, natiyak niya na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Jesus. habían declarado At noong Agosto 2020, opisyal siyang sumapi sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. yo recuerdo que Dios había escuchado todas mis oraciones durante este tiempo. Dininig ng Diyos ang mga panalangin ko at tinupad ang mga pag-asa ko. Oportunidad de aceptar su Binigyan niya ako ng pagkakataong tanggapin ang kanyang bagong gawain. iglesia de Dios Todopoderoso. Naaalala kong nagbasa ako ng isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos noong panahong iyon. Hermanitos, voy a leer. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Dios dice kapag pagod ka na at nararamdaman mo ang kaunting kapanglawan ng mundong ito, de desolación, huwag kang magulumihanan, no te huwag manangis. no llores. Yayakapin ng makapangyarihang Diyos ang tagapagbantay ang iyong pagdating anumang oras. Vigilando a tu lado, Siya ay nagbabantay sa iyong tabi. vuelvas hacia él, Siya ay naghihintay na bumalik ka. esperes la mañana Hinihintay ang araw na biglang babalik ang iyong alaala. de repente Kapag natanto mo na ikaw ay nagmula sa Diyos at na sa hindi malamang panahon ay nawalan ka ng direksyon. Sa hindi malamang panahon ay nawalan ka ng malay sa daan. camino At sa hindi malamang panahon ay nagkaroon ka ng isang ama. momento desconocido Kapag napagtanto mo, higit pa rito, camino na ang makapangyarihan sa lahat ay palaging nagbabantay
Naghihintay roon ng napakatagal na panahon sa iyong pagbabalik. Labis siyang nananabik, naghihintay ng tugon na walang sagot. Ang kanyang pagbabantay ay walang katumbas na anumang halaga, at ito ay para sa kapakanan ng puso at espiritu ng tao. Marahil ang kanyang pagbabantay ay walang tiyak na katapusan, o marahil ito ay nagwakas na. Ngunit dapat mong malaman kung saan talaga naroroon ang iyong puso at espiritu sa mismong sandaling ito. Amen. Encontré unas palabras tan Nakaramdam ako ng init ng pagmamahal, na para bang direkta akong niyayakap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pakiramdam ko ay isa akong nawawalang anak na sa wakas ay nakauwi na. Me di cuenta de que Dios siempre había estado Tiniis ko ang napakaraming kawalan ng katarungan at pasakit. estaba Sinamantala ako ng mga boss ko, nilinlang ng mga kaibigan ko, at nagkamali ng pagkaunawa sa akin ang pamilya ko. guiándome. Labis akong nasaktan sa lahat ng ito na naging dahilan para lalo akong mapagod, Muchas veces ya no hanggang sa punto na ayaw ko nang mabuhay sa mundong ito. estaba a punto de rendirme, Matapos basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, que Él nunca naunawaan ko na hindi kailanman umalis ang Diyos sa tabi ko, había estado ahí na binabantayan at ginagabayan niya ako sa buong panahon. guiándome. Kalaunan, Palabras de Dios. nagbasa pa ako ng ilang salita ng makapangyarihang Diyos. El hombre ha caminado a lo largo de todos Sabi ng makapangyarihang Diyos, tinahak ng tao ang lahat ng iba't ibang panahong ito sa pagsunod sa Diyos. Ngunit hindi niya alam na ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan sa kapalaran ng lahat ng bagay at buhay na nilalang, ni kung paano pinamamatnugutan at ginagabayan ng Diyos ang lahat ng bagay. Naging mailap ito sa tao sa kasalukuyan at maging sa tao noon pa man. Tungkol sa kung bakit, hindi ito dahil masyadong nakatago ang mga gawa ng Diyos, ni dahil hindi pa naisa sa katuparan ang kanyang plano, kundi dahil napakalayo ng puso't espiritu ng tao sa Diyos, hanggang sa puntong patuloy pa ring nagsisilbi ang tao kay Satanas habang sumusunod siya sa Diyos, at hindi pa rin niya alam iyon. Walang sino mang aktibong naghahanap sa mga yapak at pagpapakita ng Diyos, at walang sino mang handang mabuhay sa pangangalaga at pagprotekta ng Diyos. Sa halip, handa silang tanggapin ang paninira ni Satanas ng masamang dyablo upang umangkop sa mundong ito at sa mga patakaran ng pag-iral na sinusunod ng masamang sangkatauhang ito. Sa puntong ito, ang puso at espiritu ng tao ay naging handog na inaalay ng tao kay Satanas at naging pagkain ni Satanas. Higit pa rito, ang puso at espiritu ng tao ay naging lugar na kung saan si Satanas ay naninirahan. Naging natural din na palaruan ni Satanas ito. Amén. Amen. Hermanos, después que Mula sa kanyang mga salita, naunawaan ko kung bakit napakasama at napakadilim ng mundo. Dahil ito sa ginawang tiwali at pininsala ni Satanas ang sangkatauhan, dahilan para maging mas immoral tayo, namumuhay sa kasalanan. Tinanggap natin ang mga batas ng pamumuhay at mga ideyang itinanim sa atin ni Satanas. Kaya naman, nakikipagkumpetensya at nanlilinlang tayo sa isa't isa, lalong nagiging mas mapanlinlang at buktot, at nawawala ng konsensya at katwiran na orihinal na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngayon, pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, sa wakas ay nasagot na ang lahat ng tanong sa puso ko. Hindi ko nahanap ang mga sagot na ito sa Biblia, ni mula sa mga pastor o sa simbahan.
Sa pamamagitan ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ko nahanap ang mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Salamat sa Diyos. Kalaunan, nagbasa ako ng isa pang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang mga mapanirang impluwensya at piyudal na pag-iisip na naitanim ng malalim sa puso ng tao sa pamamagitan ng libu-libong taon na matayog na diwa ng nasyonalismo ay ginapos at kinadena ang mga tao. Iniwan silang wala ni gatuldok na kalayaan, walang ambisyon o pagtitiyaga, at walang pagnanais na umusad. Sa halip, ay pinananatili silang negatibo at paurong, nakabaon sa kaisipan ng isang alipin at iba pa. Ang mga objetibong salik na ito ay nag-iwan ng di mabuburang bakas ng karumihan at kapangitan sa ideolohikal na pananaw, mga adhikain, moralidad, at disposisyon ng sangkatauhan. Tila nakatira ang mga tao sa isang madilim na mundo ng terorismo at hindi iniisip ng sino man sa kanila na lagpasan ito o iniisip na lumipat sa isang ideal na mundo. Sa halip, ginugugol nila ang mga araw nila nang may pakiramdam ng pagkakontento sa kalagayan nila sa buhay, panganganak at pagpapalaki ng mga anak, pagsusumikap, pagpapapawis, pag-aasikaso ng mga trabaho, at pangangarap na magkaroon ng isang maginhawa at masayang pamilya, mapagmahal na buhay may asawa, ng paggalang ng mga anak, ng kagalakan sa kanilang katandaan, at ng payapang pamumuhay. Sa loob ng mga dekada, ng libu-libo, 10,000 taon hanggang sa ngayon, inaaksaya na ng mga tao ang kanilang oras sa ganitong paraan na walang sino man ang lumilikha ng pinakamagandang buhay sa lahat ng buhay ng tao, nakatuon lamang sa pagpapatayan, nakikipagkarera para sa kasikatan at pakinabang, at nagpapakana laban sa isa't isa sa madilim na mundong ito. Sino ang naghanap na sa mga layunin ng Diyos? Mayroon na bang nagbigay pansin sa gawain ng Diyos? Amen. Al leer la palabra de Dios entendí que Sa pagbabasa ng mga salitang ito mula sa makapangyarihang Diyos, napagtanto ko na palagi akong nakagapos sa ideya na ang layunin ng isang lalaki ay mabuhay para sa kanyang pamilya, magsakripisyo at ialay ang sarili sa kanila, maging handa pa ngang ibigay ang buhay niya para sa kanila. Kaya naman, nagpakapagod ako ng husto sa pagtatrabaho, mula madaling araw hanggang sa kalaliman ng gabi, araw-araw. Pakiramdam ko ay isa akong bangkay na naglalakad. Nawala na ng saysay ang buhay ko. Ang mga satanikong ideyang sinunod ko ay nagdulot lang sa akin sa huli ng pasakit, pagkapagod, at pagdurusa. Ang kawalan ng katarungan sa buhay, pressure mula sa pamilya ko, at ang pasanin sa trabaho ay naging dahilan para magsawa ako sa lahat ng bagay sa mundong ito. Binasa ko rin ang siping ito mula sa makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, bilang mga normal na tao at bilang mga taong naghahangad na mahalin ang Diyos, ang pagpasok sa kaharian at pagiging mga tao ng Diyos ang inyong tunay na hinaharap at isang buhay na siyang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan. Walang sino man ang higit na pinagpala kaysa sa inyo. Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat yaong mga hindi nananampalataya sa Diyos ay nabubuhay para sa laman, at sila ay nabubuhay para kay Satanas. Ngunit sa kasalukuyan, kayo ay nabubuhay para sa Diyos, at nabubuhay upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ko na ang inyong mga buhay ang pinakamakabuluhan. Amen.
Pakiramdam ko, sa wakas ay nahanap ko na ang direksyon ko sa buhay. Hindi niloob ng Diyos na ipanganak ako sa panahong ito para mabuhay at mamatay para sa pamilya ko, kundi para tuparin ang misyon at tungkulin ko. Naunawaan ko na ang pagsunod sa Diyos, pagpapasakop sa Kanya, at paggampan ng maayos sa tungkulin ko ang pinakamahalaga. Ito ang tunay na kaligayahan. Ito ang kabuluhan ng pamumuhay sa mundong ito. Sa pagtatapos ng 2020, sinimulan kong gawin ang tungkulin ko sa sambahayan ng Diyos. Sa wakas, ay may magagawa na ako para masuklian ang patuloy na pangangalaga at proteksyon ng Diyos, para masuklian ang pagmamahal niya. Sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, madadala ko sa harap ng Diyos ang mga tunay na nananampalataya sa Kanya at nananabik sa Kanyang pagpapakita para matanggap din nila ang pagliligtas ng Diyos. Pakiramdam ko, ito ang pinakamahalaga at pinakamakabuluhang bagay na magagawa ko. Ngayon, nagsisimula ng magbago ang buhay ko unti-unti. Hindi na ako nakararamdam ng pasakit o pighati. Nagsisimula na akong makaramdam na tunay akong buhay at mayroon akong kapayapaan at kagalakan sa puso ko. Nahanap ko na ang tunay na kaligayahan. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Kung hindi dahil sa pagpapakita, gawain at mga salita ng Diyos, magagapos at aalipinin pa rin ako ni Satanas sa mundo. Nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Diyos para sa pagkakataong maranasan ang Kanyang gawain at makatayo rito at maibahagi ang patotoo ko sa inyong lahat. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Amen. Muy buenas noches, me llamo Ana Delia Guzmán. Si Ana ay isang supervisor sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Mabilis siyang matuto at madalas purihin ng kanyang mga kapatid. Nasiyahan siya sa pakiramdam na pinahahalagahan. Luego, el líder me dijo que había una hermana. Kalaunan, sinabi sa akin ng leader ko ang tungkol sa isang sister na medyo mahusay. May mahusay siyang kakayahan at mabilis ang kanyang pag-usad. Nang malaman kong si Sister Linda iyon, medyo nabalisa at nag-alala ako dahil napakatalino niya at mahusay siyang umarok sa mga salita ng Diyos. Sa tuwing kailangan naming talakayin ang mga usapin sa gawain, mabilis na tumutugon si Linda. Kaya laging madali para sa lahat na makipagkasundo sa kanya. Unti-unti, nagsimulang lumapit sa kanya ng mas madalas ang mga kapatid para talakayin ang mga bagay-bagay. At sinabi rin ng leader na napakahusay niya sa paglilinang ng mga tao. Talagang medyo nag-alala ako nang marinig ko ito. Dahil kung pupunta sa kanya ng mas madalas ang lahat, hindi na sila lalapit sa akin. Antes los hermanos pues podían venir conmigo, Ang presensya ni Linda ay nagparamdam kay Ana na nanganganib ang kanyang katayuan at nagsimula siyang magselos. Para protektahan ang sarili niyang katayuan sa paningin ng iba, lihim siyang nagsimulang makipagkompetensya kay Linda. Nang hilingin sa kanya ng leader na turuan si Linda ng ilang profesional na kasanayang may kinalaman sa tungkulin niya, nagdahilan at tumanggi siya, natatakot na makuha ang kanyang posisyon. Sa huli, nakita niyang hindi pa rin niya mapantayan si Linda at nasadlak siya sa pagkamiserable. Lumala nang lumala ang kalagayan ko. Hindi ako makapag-focus sa mga pagtitipon at naging negatibo ako at ayaw ko nang gawin ang tungkulin ko. Kapag dumadalo si Linda sa mga pagtitipon, ayaw kong pumunta dahil alam kong mas maganda ang magiging pagbabahagi niya kaysa sa akin. Naging pasibo ako sa bawat pagtitipon at ayaw ko nang magbahagi.
Sa isang pagtitipon, nabasa ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at nakita ko ng malinaw ang sarili kong kalagayan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, bilang isang leader ng iglesia, hindi mo lamang kailangang matutuhan na gamitin ang katotohanan upang lumutas ng mga problema. Kailangan mo ring matutunang tumuklas at luminang ng mga taong may talento na talagang hindi mo dapat kainggitan o pigilan. Ang pagsasagawa sa ganitong paraan ay kapaki-pakinabang sa gawain ng iglesia. Kung makakapaglinang ka ng ilang naghahangad ng katotohanan upang makipagtulungan sa iyo at gawin ng maayos ang bawat item ng gawain, at sa huli, lahat sila ay may patotoong batay sa karanasan, isa kang leader o manggagawa na pasok sa pamantayan. Kung nagagawa mong pangasiwaan ang lahat ng ayon sa mga prinsipyo, kung gayon ay nagiging deboto ka. Ang ilang tao ay palaging natatakot na ang iba ay mas mahusay o mas mataas kaysa sa kanila, na ang iba ay kikilalanin habang sila ay hindi napapansin, at dahil dito ay binabatikos at ibinubukod nila ang iba. Hindi ba ito isang kaso ng pagkainggit sa mga taong may talento? Hindi ba't makasarili at kasuklam-suklam ito? Anong klaseng disposisyon ito? Ito ay isang malupit na disposisyon. Iyong mga iniisip lamang ang sarili nilang mga interes, binibigyang kasiyahan lamang ang sarili nilang mga makasariling pagnanais, nang hindi iniisip ang iba o isinasaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, ay may masamang disposisyon at hindi sila gusto ng Diyos. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, napagtanto kong namumuhay ako ayon sa tiwali kong disposisyon. Bilang mga leader at manggagawa, may responsibilidad tayong linangin ang ibang mga kapatid, lalo na ang mga may mahusay na kakayahan na mabilis matuto at karapat-dapat linangin. Pero sa sandaling maramdaman kong baka may makahigit sa akin, nagsiselos ako. Nang hilingin sa akin ng leader na turuan si Sister Linda, dahil nagselos at nag-alala ako na baka kunin niya ang pwesto ko, gumawa ako ng mga dahilan para hindi siya turuan. Ipinakita sa akin ng mga salita ng Diyos ang sarili kong pangit na bahagi. Ginusto ko lang protektahan ang sarili kong katayuan na talagang makasarili. Hindi ko man lang isinaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Kinapopuotan ng Diyos ang ganitong uri ng satanikong disposisyon. Kaya, nanalangin ako sa Diyos. Makapangyarihang Diyos, sa panahong ito, itinuring kong karibal ang sister ko. Namumuhay ako ayon sa tiwali kong disposisyon, at ang kalagayang ito ay maglalayo lang sa akin ng husto sa iyo. Diyos ko, gusto kong maghimagsik laban sa tiwali kong disposisyon. Pagkatapos, nagbasa ako ng isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung talagang kaya mong magpakita ng pagsasaalang-alang para sa mga layunin ng Diyos, magagawa mong tratuhin ng patas ang ibang mga tao. Kung nagre-rekomenda ka ng isang mabuting tao at hinahayaan mo siyang magsanay at gumampan ng tungkulin, at sa gayon ay nagdaragdag ka ng isang taong may talento sa sambahayan ng Diyos, hindi ba't padadaliin iyon ang iyong gawain? Kung gayon, hindi ba't magiging deboto ka sa iyong tungkulin? Isa iyong mabuting gawa sa harap ng Diyos. Ito ang pinakamababang antas ng konsensya at katwiran na dapat taglayin ng mga naglilingkod bilang leader. Matapos basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, naging handa akong magsagawa ayon sa mga ito at tumuon sa paglilinang ng mas maraming kapatid.
Mula sa araw na iyon, bumuti ang ugnayan ko kay Sister Linda. Nagsimula kaming magtulungan sa tungkulin namin. Nililinang ang ibang mga kapatid para magawa nila ang kanilang mga tungkulin. Kapag may mga tanong si Linda at lumalapit sa akin para magpatulong, natuturuan ko siya ng matyaga. Nakita kong napakabilis ng pag-usad ni Sister Linda. Nang mga ilangan ang iglesia ng isang supervisor, nagawa niyang akuin ang responsibilidad na iyon at gumaan ang sarili kong pasanin. Nakaramdam ako ng kapayapaan sa puso ko nang simulan kong isagawa ang katotohanan. Dahil nakita kong nagagawa na ng ibang mga kapatid ang kanilang mga tungkulin. Hindi na antala ang gawain ng iglesia at umusad ang lahat ayon sa mga layunin ng Diyos. Más tarde también conocí a otros hermanos. Kalaunan, ipinagpatuloy ni Ana ang paglilinang ng mas marami pang kapatid para gawin ang kanilang mga tungkulin. Pero nang makita niyang mabilis ang pag-usad ng dalawang sister, hindi na naman niya mapigilang mag-alala na mapapalitan siya. Para mapanghawakan ang kanyang katayuan, sinadya pa nga niyang tukuyin sa leader ang mga pagkukulang ng mga sister. Naghahanap ng dahilan para hindi sila linangin. Napagtanto niyang namumuhay na naman siya sa kalagayan ng pagseselos, kaya nanalangin siya sa Diyos at nagnilay sa sarili. Pero después leí unas palabras de Dios Todopoderoso. Kalaunan, binasa ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at naunawaan ko kung paano ako dapat magsagawa. Dios Todopoderoso dice, Sabi ng makapangyarihang Diyos, para sa lahat ng gumagampan ng tungkulin, gaano man kalalim o kababaw ang kanilang pagkaunawa sa katotohanan, ang pinakasimpleng pagsasagawa para sa pagpasok sa katotohanang realidad ay ang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa bawat pagkakataon. Binibitiwan ang kanilang mga makasariling pagnanais, mga personal na intensyon, mga motibo, pagmamalaki, at katayuan, at inuuna ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ito ang pinakamababang dapat nilang gawin. Hindi magkapareho ang mga tungkulin. May isang katawan. Bawat isa sa inyo ay dapat gawin ang kanyang tungkulin. At ang bawat isa sa inyo ay dapat nasa kanyang lugar nang ginagawa ang kanyang buong makakaya. Para sa bawat siklab ay dapat may isang kislap ng liwanag at dapat kang maghangad ng paglago sa buhay. Sa gayon, ako ay masisiyahan. Dios ha dispuesto Naunawaan ko na matagal ng paunang inorde ng Diyos ang kakayahan at tungkulin ng bawat isa. Hindi tayo dapat magselos o makipag-agawan sa katayuan. Kung paunang inorde ng Diyos na maging isang damo ako, hindi ko dapat subukang maging isang malaking puno. Sa halip, dapat kong tanggapin ang katunayang isa akong damo at gampanan ng maayos ang tungkulin ko. Sa sambahayan ng Diyos, may iba't ibang kalakasan ang bawat kapatid. Ang layunin ng Diyos ay gampanan nating lahat ng maayos ang ating mga tungkulin at magpatotoo para sa Kanya. Kung kaya nating linangin ang ibang mga kapatid para magawa rin nila ang sarili nilang mga tungkulin, ipinapakita nito na isinasaalang-alang natin ang mga layunin ng Diyos at inuuna ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Ito ang tungkuling dapat nating gawin. Ito rin ang pagsasagawa ng paghihimagsik laban sa ating mga tiwaling disposisyon at pagpapahiya kay Satanas. Kalaunan, kapag nagtatanong sa akin ang mga kapatid tungkol sa mga bagay-bagay o humihiling na turuan ko sila, hindi na ako masyadong nag-aalala sa sarili kong reputasyon at katayuan. At sa halip, ay naghahanap ako ng mga paraan para matulungan sila. Ngayon, mas maayos ko nang nagagampanan ang tungkulin ko. Hindi na ako nakikipagkompetensya sa mga kapatid ko, kundi nagagawa ko ng ituro sa kanila ang mga bagay na hindi nila alam.
Naunawaan kong Solo si sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa natin, mapoprotektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at mas mabilis din tayong lalago sa ganitong paraan. Ngayon, handa na akong linangin ang mga kapatid na mas mahusay kaysa sa akin. Kahit na mas maganda ang kakayahan nila kaysa sa akin, lilinangin ko pa rin sila dahil ito ang pagsasaayos ng Diyos at ito ang pagsasagawa ng katotohanan. Salamat sa Diyos sa kanyang paggabay. Amen. Hace como 16 Matapos ang diborsyo niya, mag-isang pinalaki ni Candy ang dalawa niyang anak na lalaki. Para mapunan ang kawalan nila ng pagmamahal ng ama, naging labis siyang mapagprotekta at nasanay na planuhin ang buhay nila para sa kanila sa sarili niyang paraan. Pero isang araw, nagbago ang takbo ng buhay na iyon nang sabihin ng dalawa niyang anak na gusto na nilang umalis ng bahay. Ang biglaang paghihiwalay na ito ay naging mahirap para sa kanya na tiisin. Nag-alala siya na hindi kakayanin ng mga anak niyang mamuhay ng mag-isa at natakot siya na baka mapahamak sila sa mga hindi pamilyar na lugar. Maraming beses niyang sinubukang kausapin sila para magbago ang isip nila. Nakipagtalo pa nga sa kanila tungkol dito, pero sa huli, nagpumilit pa rin ang mga anak niyang umalis. Para mí fue algo que no entendía. Umiyak ako buong gabi at hindi ako nakatulog. Kumirot ang puso ko na para bang pinupunit ito. Nag-alala ako sa kanila araw at gabi. Iniisip na, nasaan na kaya sila? May makakain kaya sila? May malinis kaya silang damit na maisusuot? Tapos isang araw, tinawagan ako ng anak ko mula sa Canada at sinabing, "Ma, ipagdasal mo pa ako. Wala akong matirahan. Kailangan kong manatili sa parke o sa istasyon ng subway." Bumaha ang milyon-milyong tanong sa isip ko. May masasamang tao roon. Ano kaya ang gagawin nila sa kanya? Napakabigat sa pakiramdam na marinig ang balitang ito. Naisip ko, ano ang dapat kong gawin? Ano ang magagawa ko para sa kanya? Saan ako kukuha ng pera para matulungan siya? Pero, alam kong wala akong magagawa dahil ang sitwasyong ito ay ipinahintulot ng Diyos. Paano ko mapatatahimik ang puso ko sa sitwasyong ito? Paano ko mauunawaan ang mga layunin ng Diyos? Isang araw, nabasa ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at nakatagpo ako ng landas ng pagsasagawa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, dahil hindi alam ng mga tao ang mga pamamatnugot ng Diyos at ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, palagi nilang hinaharap ang kapalaran ng may tutol na lagay ng loob at mapaghimagsik na saloobin at palaging nais makalaya mula sa autoridad at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at sa mga bagay na inilaan ng kapalaran, umaasa ng walang saysay na baguhin ang kanilang kasalukuyang mga kalagayan at ibahin ang kanilang kapalaran. Subalit, hindi sila kailanman nagtatagumpay at nahahadlangan sila sa bawat liko. Ang pakikibakang ito na nagaganap sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa ay nagdudulot ng kirot. At ang kirot na ito ay tumatagos sa kanilang buto at kasabay nito ay idinudulot nito na maaksaya ang buhay nila. Ano ang sanhi ng kirot na ito? Sa huling pagsusuri, idinudulot ito ng mga landas na tinatahak ng mga tao at ng mga paraan na pinipili nilang isabuhay ang kanilang buhay. Ang mga plano at pantasya ng mga tao ay perpekto. Hindi ba nila alam na ang bilang ng mga anak na mayroon sila
ang hitsura, mga kakayahan ng kanilang mga anak, at iba pa, ay hindi nila mapagpapasyahan, lalong wala sa kanilang mga kamay ang kapalaran ng kanilang mga anak. Ang mga tao ay hindi mga Panginoon ng kanilang sariling mga kapalaran. Subalit umaasa sila na mababago nila ang mga kapalaran ng mas nakababatang henerasyon. Wala silang kapangyarihan na takasan ang kanilang sariling mga kapalaran. Subalit sinusubukan nilang manipulahin ang mga kapalaran ng kanilang mga anak na babae at lalaki. Hindi kaya nasosobrahan ang tiwala nila sa kanilang mga sarili? Hindi ba ito kahangalan at kamangmangan ng tao? Magtitiis ng matinding hirap ang mga tao para sa kanilang mga supling. Ngunit sa huli, kung gaano karami ang magiging inapo ng isang tao at kung ano ang kahihinatnan ng mga ito, ay hindi idinidikta ng mga plano at pagnanais ng mga tao. Matapos basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, binalikan ko sa isip ko ang mga araw na kasama ko ang mga anak ko. Lagi akong nag-aalala na may mangyayaring masama sa kanila at lagi akong nagiging labis na mapagprotekta. Maraming gabi akong hindi natutulog, kakaisip kung paano ko sila mapapasaya. Gusto ko silang bigyan ng magandang buhay ayon sa sarili kong kagustuhan at sinubukan kong protektahan ang mga anak ko gamit ang sarili kong lakas. Lagi kong sinusubukang baguhin ang kapalaran nila para ilayo sila sa pagdurusa at kahirapan. Nang magpasya silang umalis, naramdaman kong nakawala na sila sa kontrol ko at hindi ko na sila muling mapipigilan. Kaya namuhay ako sa pag-aalala at pagkabalisa. Sobrang sakit ng naramdaman ko noong panahong iyon. Ang buong prosesong ito ay nakakapagod sa katawan at isipan. Pero nakikita ko na ngayon na dahil iyon sa hindi ko kailanman naunawaan ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at hindi ko kailanman tinanggap iyon. Ipinaunawa sa akin ng mga salita ng makapangyarihang Diyos na bilang isang ina, hindi ko makokontrol ang buhay ng mga anak ko. Nasa mga kamay ng Diyos ang lahat. Naunawaan ko rin na ang lahat ng naranasan ko ay inihanda ng Diyos para iligtas ako. Ngayon, nauunawaan ko na nasa mga kamay ng makapangyarihang Diyos ang mga anak ko at na hindi ko sila mapipigilang magdusa dahil ang bawat isa ay may sariling tadhana at sariling landas na tatahakin. Unti-unti, tumigil na ako sa pag-aalala sa kanila. Halos 6 na taon na kaming magkahiwalay at unti-unti ko nang binitiwan ang kontrol ko sa buhay nila. Talagang kailangan kong magpasalamat sa Diyos. Ang Diyos ang nagkaloob ng kapayapaang ito sa akin, na nagkaloob ng kanyang mga salita at ng pananalig na ito sa akin. Nagdulot sa akin na maniwala na nasa kontrol niya ang lahat. Ngayon, alam ko nang wala akong kapangyarihang baguhin ang anuman. Ang makitang nasa mabuting kalagayan na ngayon ang mga anak ko ay nagbibigay ng malaking kaginhawahan sa puso ko. Nauunawaan ko na isa itong prosesong kailangan nilang pagdaanan at maranasan. At ito lang ang paraan para makapagsarili sila. Ngayon, napakasaya ko. Dahil ang pagkaunawa sa autoridad at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ay nagdala sa akin ng malaking kapayapaan, kagalakan, at kaligayahan. Ngayon, gusto ko lang subukang gampanan ang tungkulin ko ng mas mahusay pa. Gusto kong bigyan ng kaaliwan ang makapangyarihang Diyos at ipakita sa Kanya na kaya kong patuloy na magtiwala sa Kanya at ipagkatiwala ang lahat sa Kanyang mga kamay. Nagpapasalamat ako sa makapangyarihang Diyos sa pagkakaloob sa akin ng pagkakataong ito
na makilala siya at makaharap siya. Amen. Matapos pakinggan ang mga patotoong batay sa karanasan na ibinahagi ng mga kapatid, maraming nakamit ang lahat. Naramdaman nilang lahat na tunay na makapagliligtas ng mga tao mula sa kasalanan ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at mula sa pagpapahirap at pagtitiwali ni Satanas. Pakiramdam nila ay napakapalad nila na nagkaroon sila ng pagkakataong maranasan ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Amen. Nagtapos ang pagtitipon sa gitna ng isang himno ng papuri. Estas cosas son las que Dios te revela cuando le abres el corazón a Él. Ese mundo infinito está lleno de la sabiduría de Dios y de su omnipotencia, de su amor y de su autoridad. Aquí puedes ver cada aspecto de lo que Dios tiene y es. Ang mga Kristiyano ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Mexico, sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, ay nakaunawa ng maraming katotohanan. Napagtanto nila ang kadiliman at kasamaan ng mundo, ang malalim na katiwalian ng sangkatauhan dahil kay Satanas, at ang ugat ng paglaban ng sangkatauhan sa Diyos. Nakita nila na ang buong sangkatauhan ay namumuhay ayon sa kanilang mga satanikong disposisyon at nasa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa paghatol at pagkastigo ng Diyos, sila madadalisay. Sa wakas, ay nakita nila ang pag-asa na maligtas at makapasok sa kaharian ng langit. Salamat sa panonood. Manatiling nakatutok sa Ang Bagong Kapanahunan at alamin ang tungkol sa masagana at makulay na buhay iglesia ng mga Kristiyano. Hanggang sa muli.